So, isusunod po natin ngayon yung tanong ni Miguelito Alvin Martin. Salamat. Ang sabi niya, may tanong lang po ako sa inyo na SDA. Para saan po ba ang Genesis chapter 1 verses 14 to 15? Di ba yan ang kasunduan ng Diyos upang matukoy ang araw at panahon? Mali ba o tama? Hindi ho pwedeng sumagot ng tama kasi may mali po sa tanong po ninyo. Kasi ang sabi niyo, di ba yan ang kasunduan ng Diyos upang matukoy ang araw? Mali ho yung salitang kasunduan. Manapa, pwedeng sabihin natin, yan po ang pamantayan o pinakatanda at bahagi ng panahon. O, basahin nga natin. Genesis 1:14 to 15. Tingnan mo. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan sa langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. So, ang nakasulat sa talata, kapatid na Miguelito, ay hindi kasunduan. Mas tamang termino dyan ay pamantayan bilang pinakatanda at bahagi ng panahon at mga araw at mga taon. Doon yun sa verse 14. Yan. Ano ba yan? Magkaroon ng tanglaw sa kalawakan ng mga upang maghiwalay sa araw at gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon. Hindi lang yun, mga kapatid. Sila din po ay tanglaw sa kalawakan. So, paano nga ba naging tanglaw sila? Siyempre, yung araw sa day, sa araw. Ang moon ay sa gabi. Kung full moon, di ba mga kapatid? Ang ating panahon ay, paano po ang misahe? Ano po ang misahe nito? Yung ating panahon, mga kapatid, yung ating isang taon ay binubuo ng 12 months o 12 buwan. Ang bawat buwan ay binubuo ng 30 araw. Yung isang taon, 12 months. Yung 1 month or isang buwan, binubuo ng 30 days. At nahahati yung 30 days sa 4 weeks. Kung ang intensyon ni Brother Miguelito Alvin Martin, salamat, ay para tutulan yung Sabat, ay hindi po pwede kasi lalo pong matibay na itong talatang ito ay sumusuporta sa kahalagahan ng Sabat. Bakit kanyo? Yung isang taon may 12 buwan, yung isang buwan, sa bawat buwan may 30 araw at nahati ito sa 4 na linggo. Sa bawat linggo, binubuo ito ng 6 na araw. At ang dulo ng isang linggo ay Sabat. Kaya, tama, no? Sa bawat linggo, 7 araw lang yon. Wala hong isang linggo na 8 ang araw o wala, kaya naman 6. So doon sa isang linggo, kaya nga may week eh. Hindi pwedeng nagbilang ka ng mga araw at taon, ay walang week. So sa week, 7 days yan. At isa doon, Sabat. At ang Sabat doon, hindi first day, kundi 7th day of the week. Ayon. So, yan po ang ating sagot doon sa tanong kapatid ni kapatid na Miguelito Alvin Martin. Ayun po. So, ito si EDD dati. Ano ba itong sinasabi niya? Kung talagang sabadista kayo, yung sa Israel na lang, gayahin ninyo. Yung kalendar nila, orasan, sundin nyo. Para sure kayo, pati mga ceremonies nila. Para sure na sure kayo at walang problema. Ay, problema nga yun eh. Ba't mo susundin yung seremonya? Sundin mo yung kalendar, wag seremonya. Pambihira naman ikaw. Bakit tuturuan mo kami sa mani? Kung talagang sabadista kayo, yung sa Israel, ba't namin susundin yung sa Israel? Yung sa Diyos ang susundin namin. Kaya nga yung sa Israelita, sa mga Israel ay may mga mali po sila doon. Nang dumating ang ating Panginoon, ay meron silang mga idinagdag na kautusan tungkol sa Sabat. Yung bawal na po yung kung ano-ano. Bawal maglipat ng bagay mula sa kanan pupunta sa kaliwa. Di ba paulit-ulit na po natin yan sinasagot? Ano? Paulit-ulit na po natin sinasagot niyan mga kapatid. Saan nga ba yun? Ha?
Yung kanilang paniniwala na pag maglalakad ka, limitado lang. Ganon ang mga Hudyo. Alam niyo, hindi naman natin masisisi din sila dahil nga naintindihan nila kung gaano kahalaga ang Sabat. Ang ginawa nila, pinahigpit nila. Sobrang higpit. Kaya nang ating Panginoon ay dumating at itinama ni Kristo yung tamang pangingilin, akala ng mga Hudyo, nilalabag ni Kristo ang Sabat. Panoorin po ninyo mga kapatid yung sagot ko doon sa sagot sa maling pagbubunyag. May sagot ako doon sa Iglesia ni Kristo pagtutuwid sa maling pagbubunyag. Ito po kasi ito pakikita ko sa inyo mga kapatid. Ito pong makikita ko ninyo dito. Yan yung tinatawag na Book of Mishnah. Yan, great principle they stated in respect to Sabbath. Ayan. So kikita po ninyo rito ang mga pagtuturo nila. Yan tinan niyo po ito. So kung makikita ho ninyo, a great anyone who forgets the fundamentals law of Sabbath and perform any labors on many Shabbatot is liable for only one sin offering. One who knows the fundamental law of Sabbath and performs many labor on many Shabbatot is liable for a sin offering for each and every Shabbat. One who knows that is Shabbat and performs many labors on many Shabbatot is liable for every primary labor. One who performs many labors belongs to the same category is obligated for only one sin offering. Talagang kasalanan. The primary labors are 40 less one. Ito, mga kapatid, sowing, flowing, of course, naniniwala tayo dyan Pag-aararo, pagtatanim, reaping, binding, shaves, threshing, winnowing, selecting, grinding, sifting, kneading, baking, shearing wool, bleaching, backing, dyeing, spinning, weaving, the making of 2 loaves, weaving 2 threads, dividing 2 threads, tying and untying, sewing 2 stitches, tearing, diba mo? Tinahi ka lang na 2 stitches, tearing in order to sew 2 stitches, capturing a deer, slaughtering, or laying, or salting it, curing its hide, scraping it of its hair, cutting it up, writing 2 letters, erasing in order to write 2 letters over the creature, building, tearing down, extinguishing, kindling, striking with a hammer, carrying out from one domain to another. These are the 40 primary labor less one. So, yung pong sinasabi po dyan na carrying one from one domain to another, yung maglipat ka lang, kaya nga nung pinabuhat ng Panginoon yung higaan doon sa lumpo, ay pinagbintangan po nila na si Kristo ay lumabag sa araw ng Sabat. Ito pong mga sinasabi po nila rito, galing po ito sa komentary na Book of Mishnah. Yan po yung sinasabi dyan. Tapos, sabi ka pa nga dito, they also stated another general principle. Whatever is fit to store and people generally store things like it, and one carries it out on Shabbat, he is liable for a sin offering on its account. But whatever is not fit to store and people do not generally store things like it, and one carries it out on the Shabbat, only he that stores it is liable. O kaya nga yung pagbuhat nung higaan ay kasalanan. Samantala, ang pinagbabawal ng Diyos ay yung magtrabaho. Magtrabaho, yung pagkakitaan, hindi naman nagtrabaho yung lumpo. Hindi naman niya ibibinta yung kanyang higaan. So pinagbintangan siya. Yung pagkitil ng uhay sa araw ng Sabat ay para sa kanila ay kasalanan kasi nga nandito sa kanilang Book of Mishnah.
Yun ngang 2 stitches lang natahi, ay kasalanan na yon. Kung i-apply mo ngayon yan, napunit ng yung suot, hindi mo talaga pwedeng tahiin yan. Hayaan mo nang nasa simbahan kang butas yung damit mo. Parang ganoon ang mangyayari, mga kapatid. Mahigpit po yung mga Hudyo. Kaya, ADD dati, gusto mong gayahin, ikaw na lang. Huwag mo nang i-ano sa amin kasi mali nga po yun. No?